So magandang umaga po muli sa ating lahat. And my topic about health tips na i-share ko sa inyo umaga is the rule of 9. So, 9 daily habits for a better you. So, for a better us. So, number 1, 1 hour of exercise. So, for strength and energy. So, to boost your strength and energy, aim for 1 hour exercise daily. So, kasama na yung walking natin dun, di ba? Lalo na dito sa mga office work and sa field. And then, second, 2 cups of tea. So, enjoy 2 cups of tea daily to promote calmness and improve digestion. So, choose herbal teas like chamomile or green tea for their soothing and digestive benefits. And 3 liters of water. So, for hydration and focus. So, drink 3 liters of water a day to stay hydrated and focus. So, proper hydration helps your concentration, boosts energy, and keeps your body functioning. So, 4 colors on the plate. So, 4 balanced nutrition. So, make sure your meals have 4 colors on the plate. To ensure balanced nutrition, include a variety of fruits, vegetables to get all the essential nutrients your body needs. And 5 minutes of meditation. So take 5 minutes meditation each day to meditate and reset your mind. So the simple practice can reduce stress, improve focus, and promote mental clarity and relaxation. So 6 motivating songs for mood boosters. So listen to 6 motivating songs to boost your mood and energy. Music can uplift your spirits, reduce stress, and increase your motivation. Ayan. So, huwag natin kalimutan. So, number 6 na tayo. Meron pa tayong tatlo. 7 minutes of laughter for stress relief. So, pwede naman sobra, pero huwag naman pasobrahan kasi baka delikado na yun. So, spend 7 minutes of laughing each day for stress relief. Laughter releases endorphins, reduce stress, and brings joy into your life, into our lives. And 8 hours of sleep for full recharge. Aim for 8 hours of sleep each night to fully recharge your body and mind. A good night's sleep supports memory, mood, and overall health. And last, 9 pages of book. Read 9 pages of a book every day to keep learning and growing. So this small habit can boost your knowledge, creativity, and mental sharpness. So yun lamang po, and thank you. Magandang umaga po sa lahat. Ang memorize ko itong betsa, yung number 9 ay 1 read, place, book. Wala ka presentation, sir. Sir, wala. Facebook? Ay, Facebook. Wala. Sorry. Our values. Small acts of integrity. First, the small acts of integrity are the choices we make when no one is watching. So, paulit-ulit na lang ito when no one is watching, no? Pero, ano kasi, yung temptation kasi always nandyan, lalo na pag yung work mo is, madami talaga temptations. So, kahit ilang beses natin sabihin yung choices we make when no one is watching. Hindi pa rin natin maiwasan, lalo na pag in-need talaga tayo, gano'n. So, we must think before we act talaga, or mas okay kung mag-pray before, before natin gawin yung mga bagay na alam natin na possible na makasira sa natin, sa life natin. Kasi kahit small lang yan siya, maliit na bagay lang yung ginawa mo,
possible na malaki ang impact nun, magiging impact nun sa life mo or sa future mo. Next is, taking responsibility for small mistakes and correcting them promptly. So, minsan kasi magsisihan pa tayo. So, instead na magsisihan, mas okay na mag-take na lang tayo ng responsibility and ayusin na lang natin agad. And last is being honest and accurate in reports, records, and documentations. Kasi kahit small detail lang yan na mali or hindi tama na ginawa, possible na malaki yung impact nun or magiging malaki yung mali or kung ano man yung magiging result nun. So, ayun lang po. Thank you. Hello. So, naskip si Kalando nung hindi na-face yung range niya. So, proceed muna tayo sa spiritual message. Nana dito, sir. Okay naman. So, good morning po sa ating lahat, no? So, for the spiritual message, I'll be sharing to you the Philippians 2 verse 14. So, ano ba yung Philippians 2 verse 14? So, in Philippians 2:14, do all things without murmurings and disputing. So, murmurings, di tayo mag-yaw-yaw kung ano magreklamo. And disputing, hindi tayo makipag-argue kung kanino-kanino. So, ano bang makukuha natin doon sa verse na yun? So, maintain a positive attitude. So, instead na mag-murmur, focus on solutions instead of problems. So, yun yung ginagawa natin no, minsan. Pag may ginapagawa sa atin, mag-murmur muna tayo. Bakit ganito, ganyan. Mahirap yung ganito, ganyan. So, instead na pero ay sino man sa atin, guilty sa ganon. Mag-murmur muna, pero magawa naman din ang solution. Yun din yung magandang side. Para lang at least malabas yung pero hindi yun maganda na mag-murmur muna. So, you know, in Colossians 3 verse 23, sabi nga doon, and whatsoever ye do it heartily, as to the Lord and not unto men. So, gawin natin yun na isang puso natin, kasi mag-glorify doon si God. Kasi yun yung will niya na gagawin natin. The next, respectful communication. So, disputing, avoiding the unnecessary arguments. So, huwag tayong makipaglalis na makipag-argue kung kahit kanino. I-relax na natin yung ating pag-isip bago tayo magsalita ng word. Magbitaw ng salita, baka makakasakit tayo sa ating office mates, hindi lang sa office mates, sa ating mga kapamilya, hindi lang dito applicable sa office, sa pamilya natin, sa mga kaibigan, o kahit kanino man, kahit hindi mo nga kilala, dapat mag-isip ka muna bago ka magbitaw ng masakit na salita. So in Proverbs 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath. So kung malumanay tayo, depende ba kung makipag-usap tayo, nakadepende rin sa tone ng voice natin. Kung ano magiging reply ng kausap natin. Kung malakas na yung voice natin, yun din yung magiging reply ng kausap natin. So bakit yan? So yun din ang magiging reply. So i-soften din natin yung voice natin kasi yun din ang mapifeel na hindi pa galing. Ganyan. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. So yun yan. Then lastly, so integrity and professionalism. So ulit-ulit na ito, nasa core values natin. So employees who work peacefully, show reliability and emotional maturity. So pag clear yung mind natin, wala tayong iniisip lang natin positivity, wala tayong kaaway or wala tayong pinakasamahan ng loob. So, mas mapapakita natin yung pagiging professional natin sa office. Yung integrity natin, mas magagawa natin ito. So, in Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, kahit anong pa ginagawa natin, kung iba naman yung pinapakita natin, hindi pa rin mag-glorify si God. Then, so, in Philippians 2:14, positive attitudes yung mga positive attitudes,
conflicts are handled with wisdom and peace. So yun man yung always natin dinapray. Wisdom and peace. Then lastly, professional integrity. So yun lang po, and thank you. Good morning. Take 2. Muna na lang po. Sa palabas, may take 2, take 3 pa. So, good morning. Ako po ang naatasan sa strategic goals and satisfactory customer service. Sorry. Sige pa, sige pa. Practice courtesy, professional conduct. Number 1, greet customers politely when delivering documents, materials, or equipment. Wear proper identification and uniform if applicable. Dito po, bilang isang driver at lagi po kami sa labas, iba-ibang offices po ang nakakasalamuha po namin kayo, no? Bilang isang gawain ng Water District, kung ano po yung pagkakilanlan sa atin, paano po tayo makibahagi makisalamuha sa ibang offices, lalo-lalo na dito po sa atin. Kahit na po malapit na yung loop natin, no? Sa isa't isa, pero yung respeto po andyan pa rin. So kahit na hindi natin alam minsan yung minsan may kailangan tayo sa kanila na hindi natin inaasahan. Kung ano po yung tinanim mo, yun ba yung anihin mo? Kung naging mabait ka po sa lahat ng empleyado sa labas man dito po sa loob, yun lang po, manatili lang sa ganung pamamaraan, paano makitungo sa kapwa empleyado sa ibang offices po, lalo-lalo na po sa ibang agency. Time's up naman, pakwin lang naman kayo, wala pa naman. Thank you. Ito po, pinaka-importante po sa lahat. Maintain vehicle readiness and cleanliness. Keep assigned vehicle clean, safe, and well maintained. Conduct daily vehicle checklist and to avoid breakdowns. Ensure availability during schedule and service operations. So, kung palagi mo at isa sa puso mo yung ginagawa mo sa araw-araw, siguro naman po hindi mo naman po masisisi, no? Kung may pagkakamali, sa lahat po palaging sige lang kayo, mag-remind din yung iba dyan. Sana siya yung sa kanya mangyari yung masiraan, pero no, lagi po palagi doon yung end user. So, sa iyo pa rin po, kahit na po bago yung sasakyan, na-maintain mo pa ng mabuti yung sasakyan, pero kung araw-araw mo siyang ginagawa, paulit-ulit mo siyang ginagawa, hindi ka po kakabahan. Kahit po along the way, no? Ayun lang po, kasama yung mag-break ka, no? Na siyempre kung may nakaproblema sa sasakyan mo, may epektuhan din yung trabaho mo. Maging domino na sa lahat, no? Hindi mo lahat magawa lahat yung dapat mong gawin. Transportation, yan pa naman importante. Paano kung nasiraan ka? Anong gawin? So, sino sisisihin mo? Sa'yo pa rin babalik.
ikaw pa rin ang mahirapan. No? At yun lang po at maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. So, parang first time year to 2026, no? So, I'm going to present itong PM for our orientation to Procedure Manual of Outgoing Communication, PM-OGM 02. Mag-pretest muna tayo, no? So, the PM of outgoing communication covers all outgoing official communication originating from KWD to interested parties and stakeholders outside the district. True or false? True or false? Sino nagsasabi ng true? Sino nagsasabi ng false? Sige, malalaman natin mamaya. So next is outgoing communication. These are all communications such as documents, reports, emails, facsimiles, instant messages, letters, and phone calls generated by this office for transmission to other individuals and offices, including special communications such as transmissions by the KWD Bids and Awards Committee to service providers and or suppliers. True or false? True or false? Sige, managsasabi true, false, trolls, mamaya malalaman natin, no? So next is, bakit yan? Yung palang lumabas. Yan. So, ma'am, sir, palihog na lang po, sir. So, punta tayo sa PM mismo. So, outgoing communication, our objective. This procedure defines the effective and efficient management and proper handling of all outgoing communication of the water district. Ang scope niya po, this procedure covers all outgoing general communication as defined in this manual to other individuals and offices or agencies outside the water district. Responsibility and resources. Public Relations Assistant B, Secretary A, General Manager, concerned personnel, other individuals and agencies, and sa mga katamitan naman, no? Resources, computer, ink, logbook, paper, and printer. Definition of terms, outgoing general communication, all communication such as documents, reports, emails, facsimiles, instant messages, letters, and phone calls generated by this office for transmission to other individuals and offices, except special communication, such as transmissions by the KWD Bids and Awards Committee to service providers or suppliers. The outgoing communication may be hand-carried or transmitted through electronic mail, facsimile, express, or postal mail. So our reference document, RA, Republic Act 11032 or the amended ARTA, or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, or what we call EODB, EGSD. Records generated. Sir Dex, copy of official instruction or order attached to the communication or documents or nakasulat mismo. Outgoing communication or documents, outgoing communication logbook, and receipt of mailing fee.
So, punta na po tayo sa procedures niya, no? Number 1, sa description of activity, receive approved communication from the general manager and or from other divisions to individuals or offices outside the district, including mailing fee, if any. Number 2, prepare and review checking of completeness and order of the outgoing communication. Number 2.1, record the outgoing communication. Sa guidelines, criteria, or policy naman niya, nakalagay dito, all outgoing communication documents must be complete and in order. The outgoing documents received between 8 a.m. to 12 noon must be reviewed, checked within the day. Outgoing documents received between 1 p.m. to 5 p.m. must be reviewed or checked from 8 a.m. to 12 noon of the following working day, except for documents needing immediate action. For documents to be sent out or transmitted through email, the requesting party should forward to the PRA the scanned copy of the documents ready for transmission. For documents for mailing, the PRA shall prepare the petty cash voucher for the mailing fee. So, responsible person dito na sa number 1, PRA Executive Secretary A and concerned person. Okay, kung makikita nyo, nandyan pa si Executive Assistant dahil ito po yung existing. So, retain information, outgoing communication, and outgoing communication logbook. Next. So, mali po ang ating mga numbering, no? So, ang sunod po, it should be number 2, transmit all outgoing communication. If for pick up, notify the recipient through SMS or phone call, email, or Facebook Messenger, or whatever is applicable. Ensure that the recipient signs the document indicating the date and time of receipt. Next is, if through email, copy furnish the requester, print the email and the acknowledgement for filing. Then, if through express or registered mail, attach the photocopy of the official receipt of mailing fee to the document transmitted. Provide the requester a copy of the receipt as requested. Then, indicate the date, time, media, destination or name of addressee, address, and content of the communication in the outgoing communications logbook. All outgoing communications must be checked by Secretary A and are duly approved or signed by the General Manager. Transmission of outgoing communication must be in accordance with EODB, EGSD. Notation on office file copy of the outgoing communication must be signed by the sender. And ito po yung ating mga retained information, outgoing communication logbook, file copy, printed copy of the email and its acknowledgement if any, receipt of mailing fee, outgoing communication logbook. So yun lang po, maraming salamat. And help me po na ma-improve po natin itong ating PM of outgoing communication. Any question po? Or suggestion for improvement po. So, yung mga numbering natin. Okay. Sige po. Responsible person po. Anong number po? Sa number 1, may PRAD, executive assistant, pero wala naman yung PA, no? Secretary A, tapos concerned person. So, kung basahin ko po yung PM, ano yung dyan yung responsibility ng PRAD, ano po dyan kay Secretary A? Okay. So, ano lang siya? Opo, lagyan po siya ng parang number kung saan po siya nag-correspond sa kung ano responsibility niya po. Kasi kung tingnan mo siya,
Ano dyan yung gagawin ng PRA, ano dyan yung current secretary, ano po kay concerned personnel. Sige ma'am, maraming salamat po. Noted po. So, for clarification lang po, no, dito po sa saan yung nakalagay dito? Yung sa, for documents to be sent out, para hindi lang po magkalituan, according lang dito sa, sa PM, yun po magpapadala ng halimbawa documents sa ibang agencies po. Kung halimbawa email, kung nakalagay po kasi dito, i-send nyo na sa PRA yung scanned copy, maging ilang copies lang po ito, ilang pages lang po ito, i-send po ang scanned copy, including po yung transmittal na rin po, kasi kayo po yung nakakaalam. So, yun po lang yung gagawin po namin doon sa OGM, sa site namin, i-check namin ang completeness po ng inyong transmittal. Ganun po yun. Sige, sir. So, yung transmittal, ma'am, will address it to the OGM o address to the agency? Sa Kasi, sa agency, tapos di ba, halimbawa ang mag-firma kasi GM, pero kayo na yung mag-prepare. Address na siya sa agency kung saan po yung ano niya, kung saan po ipapadala. Kasi mag-doble na po kung ano nyo pa saan, tapos gagawin pa kami ng another transmittal din. Tama po ba yung pagka-take ko, sir? Tama po yung pagka-take ko sa tanong. example yun sa IWRD. Kasi ang ginawa ko, transmit ko sa OGM. Opo. So, na-receive ninyo. Opo. So, ang tamang procedure pala is idiretso ko na sa Ay, sir, ay, sa NLRD. Opo. Pero kasi tayo ng existing doon, kaya tuloy-tuloy lang yung ganun na ginagawa natin kasi meron tayong existing na transmittal letter. kung hindi mo siya hindi kaya nga. Sample, sir. Sige. Kaya mo yan, sir. Yung sa IWRD, ma'am, kasi ibig sabihin, itatransmit ko kagad diretso doon sa agency. No, hindi po. I-address mo sa agency sa gagawin mo na transmittal. Saka mo isa-submit sa OGM or sa PRA or sa info mismo. Parang kami na naging kami OGM. Ay, hindi naman po. For clarification ako. Ang ginamit mo, Sir Brian, na pag na-sign na ni GM, diretso na namin kay Ma'am Ruby, ano? Yung transmittal. Hindi sir. Kasi dapat di ba ang itatransmit namin sa OGM o Depende, sir. Pag yung papel mo is na-sign na ni GM, diba, may papirmahan pa si GM doon, ipasok mo na kay GM, so baka magawa pa ng transmittal or ano, then pag okay na, doon ka pa magawa ng transmittal, ipasign mo na naman kay GM, which is address na kay NWRB. Pero depende sa'yo, sir. Kung confident ka naman na pirmahan niya yun agad, so i-direct mo na kay NWRB yung transmittal mo. hospital. Oo. So, example po, no, halimbawa sa FCD, meron silang ipapasend out sa COA. So, kailangan pa man ni GM ng pirma yung report nila na yun. So, ipapasok mo nila kay GM, then pag okay na si GM, kung halimbawa, together with yung mga attachments niya, isesend ng FCD ngayon sa OGM, nakalista na doon or nakalagay na doon lahat yung ipapadala, saka namin
ipapadala, whether it is through email ba or through, halimbawa, kung mga hard copies, isesend natin through JRS, mga ganyan, or postal service. So, pero ang paggawa po ng transmittal, kasi kayo po yung nakakaalam. So, sa inyo po magagaling yun. Pero kami po yung magpapadala outside. Ganun po yun. Excuse me, Ate Luna. Kaya nga po, di ba, noong pinareview namin yung communication matrix, may nakalagay doon, preparation at saka transmission. So if you propose to that, na ang OGM yung gagawa ng transmittal, di sana yun yung propose nyo, parang ano ba, yun yung reflect nyo sa inyong communication matrix. Paalala nyo, so you have to be very, ano tawag nito, serious ba? Like sa communication matrix, doon naman sino mag-prepare, sino mag-transmit. So sana kung gusto, kunwari ganyan, like for example, may sa NWR sinasabi ni Sir Brian, pag napirma na ni GM yung mismong report, at transmittal, kung sino ba yung gagawa nun, sana yun yung nireflect as proposal sa communication matrix ninyo. Yun ba? So we have to be very serious doon sana sa pag-review natin dati sa ating communication matrix. Kasi doon po lahat dapat doon lahat nakalatag yung ating communication. At saka Ate Ruby, yan sa ano na lang po Ate Ruby, yan sa 4 documents to be sent out, kindly ilipat na lang po siya sa may activity. Hindi na po siya under sa may guidelines. Okay po. And then yan sa all outgoing communication documents, tanggalin na po yan kasi it is deemed naman po na we have to transmit na complete po yung mga documents at saka yung order. So, yun na po. Okay. Well noted po. Maraming salamat. So, any clarification pa po? Sige, sir. Di ba ma'am yung scan po is the sir? Yes po. Yes po. Kulang siguro sa procedure dapat na-mention na you need to return the signed documents sa requestor para siya mag-scan. Na-include na kasi yun sa ano sir, sa PM namin na Sa PM. so update kasi expected naman na pag-forward nyo kay Ma'am Ruby, na-scan na siya. Ay, hindi po. Kasi kailangan magpirma ni GM. Bago mo siya ma-scan, kailangan na-sign na ni GM yung document. So, kailangan, ibalik mo talaga. Kung ang gagawa ng scanning is the requestor po. So, you need to return the documents para ma-scan po yun. Yun naman siguro, siguro ma-mention. Sige sir, maraming salamat po. So ilalagay na lang din po namin dito sir, and ino-note din po namin dito na included yung pagre-return po sa inyo, nakasali po yun siya sa process po na receiving and releasing internal communication. So, maraming salamat po doon. So, any more questions pa po? Yes, sir. Ako sa report natin sa AMP kasi sinasabi nyo through online. Okay lang ba na once na-approve na yung report, ako lang magsasubmit. Kasi pinag-release ako ng submit para na-approve na yung report. Pag input ko sa system, sinasubmit ko na dito. Approve naman po ni Jerry. Sige po, for that, mga special cases po yan siya. So, okay lang po yan siya, sir. Ang inaano lang naman natin dito yung kailangan lang talaga na ma-document lang ba. Yan kasi sa inyo, as in documented, matin nyo yan kasi monitor naman talaga yan siya. Ano po yung mga for deliver pa? Dapat ba siya?
siya. Yung i-deliver talaga personal yun. Meron po dito, For example po, yung sa DP, hindi naman kailangan GNP, mga ganyan, diba? Or at saka, based sa kami talaga yung nag-send doon, di ba siya maging dyan or mas kami sa naman, may communication kami sa DP na nandun. Although wala namang minsan kasi may mga transaction na person na kami mismo makausap doon, pero meron yung iba na mag-send lang talaga ng letter. Kami pa rin po yung nag-send personally. so nakalagay po kasi dito sa ano natin, na dapat sana lahat ng mga lumalabas na communication from the district, kailangan po siyang record. Kasi magdating ang panahon, maghanapan tayo, at least pa-record lang po natin na kahit po kay Sir Brian yung sa EMB, I suggest po na not necessary na bigyan kami ng copy, but at least ma-inform tayo para malagay lang sa logbook na na-set natin. Magagamit po natin yun for your po. Yes, sir. Yes po, pwede po yun, sir. Para lang ma-document natin ang mga record natin pa sa ongoing na nakasend tayo noon. Ganun din po yung sinasabi ni Ma'am Well kanina, na halimbawa may padala kayo, pwede rin po na mabigyan kami ng basta sa district po ng mga concerns or transactions po. Para lang ma-document natin ang ma-record natin. Yes, Ma'am Sheila? Di ba po may office order na dapat lahat po ng lumalabas na communication may signature si GM noted by. So yun siguro yung isang ilalagay natin na reference document din para ma-address po yung, para ma-record po lahat ng documents na lalabas po from the district. Yun ang po, thank you. Yes, ma'am. Maraming salamat po na noted po. Yes, sir. Sir Jeff, special mention. Ino po. Good morning po sa lahat. Makakuna po yung sa amin sa resources, yung mga yung mga paper, baka pwede kayo ng office supplies. And then, mention naman yung mga guidelines na gano'n natin sa activity. And then, pag kami po nag-request na ipa-transmit yung, let's say, ito na communication, paano po namin malalaman na na-transmit na po sa agency yung request namin na communication? Like for example po, alam mo, ipapadala natin through, ang request niyo po ay papadala natin through emails. So, pag sinesend out po natin yung email na yun, kinaka-copy furnish po kayo. Okay. Ilagay na lang po dito na. Nakalagay po dito, parang sa GRS, nakalagay sa, binibigyan po kayo ng copy, nakalagay po dito. If through express, registered mail, attach the photocopy of the official receipt of the mailing fee to the document transmitted, provide the requester a copy of the receipt as requested. Kapag hinihingi po ng requester. Usually, si Ma'am Joanne, pag nagpapadala ng GRS, ng mga sinesend out po tayo, nagpo-provide po ako ng copy ng receipt and even yung parang walang copy. Kumbaga parang ano lang, yung copy ng kung halimbawa yung receipt niya. So, yun sir. Ano pa sir? Pag may binigay ng communication, paano po malalaman kung pa-email po namin or pa-mail
or to GNT, scan, kasi kung ano bang mode of transmission. Bago ba tayong form o kailangan pa ba ng form like a request for transmission of outgoing communication para yan ay magiging parang input mo sa ating ano ba to, sa ating process na to. Ito, baka masyado rin tayo madaming form siguro. Para isahan lang ang request for sa atin lang naman. So, pwede naman po, para medyo simple na lang din ang buhay natin, pwede naman po, meron naman tayong, pwede naman tayong tumawag, meron tayong landline, meron naman tayong chat, sa group chat, or pwede ka naman personal na tawag or message sa amin. So, okay ba, Sir Jet? Hello, Sir Jet? Okay po yun. So, ma-eliminate na natin yung madagdag pa na formas. Ayan pa yung ito tsaka papel. And yung habo po natin. Sige, Sir. Okay, would like to answer this question, Sir Jet. Meron po tayong form document paper. Pwede niyo po explain din kung ano ay bigay kayo communication for certain agency. You can describe it para mas maintindihan po ni GM kung dapat gawin. Kung he has to approve it, to evaluate it, or assess it, or just note it. Then lalagay niyo po kung it is have to be email or postal mail or nandun po yung pinaka-ayaya po yung kailangan ko minsan for GM to understand kung ano po yung pinaka-evaluate o pinaka-assess mo. Ito yan. So probably we should not need any other form to use that properly. Thank you. Last na po, no, itong 3.1.2, if through email, copy furnished to the requester. Print the email and acknowledge for filing. So kailangan an acknowledgement for filing. Kailangan po talaga i-print pa ang email na CC naman po tayo. Sa ano lang yun? Sa gata sa opo. Follow up na rules, parang lang din, suggestion, sa sinabi ni Ma'am Sheila, no? Kasi na-remember mo mga groups na parang nag-PM ako sa iyo kasi may mga reports akong bine-verify kung talagang kailan siya na send doon sa aming needs and monitoring na report. So yung sa residual niya, di ba, sinasabit natin sa luwa. So wala akong idea kung kailan siya nasi-send. So, nag-PM ako sa iyo na pwede bang i-copy furnish mo ako. So, siguro, dyan sa 3.1.2, idagdag lang, hindi lang si requester, hindi lang si Sir Brian. Siguro yung mga unit heads pa or sa mga division manager or department manager na concern. Thank you. Okay, So, any more pa po? Ay, kwan lang yung parang reminder. Yes. Yung sa mga nagpapatransmit, nagpapirma ng transmitter, di ba? Sa internal control, idaan para internal document siya. So, hindi siya diretso kay Ma'am Rubiha. Yun yung inabalik pa namin sa requester yung transmitter ay para sila ang mag-scan, i-prepare. So, sila ang mag-forward kay Ma'am Ruby. Unless magsabi kayo na pag-ibigay kay Ma'am Ruby, pero minsan makalimutan mo namin yan. So, yun lang. I-follow up nyo lang din talaga. So, yun. Dagdag ko lang doon kay Sir Mark, bakit kailangan nila ibalik sa inyo? Para alam din ninyo na kung ano na yung na na-upload na siya ng GM at kung baka meron pa kayong mga kailangan idagdag pa doon or may dapat tanggalin. So, ma-review nyo pa ulit. Saka ibigay sa amin for transmit, for sending out na talaga siya. So,
Katulad nung, ma-remember ko lang yung sinasabi ni Sir Brian, na yung, tawag nito, yung sa, EMB, yung report niya sa PCOWare. Ano ba yun? Parang gano'n. So, gano'n din, di ba, meron din sa mga saba, may mga, ano kayo, mga communication kayo na hindi na rin dumadaan sa PRA. So, parang gano'n din po yun siya. So, any more pa po? On the count of 3, 2, okay, Sir Brian. Di ba may mga communication sila na hindi man din dumadaan sa amin? Kaya nakalagay doon, excluding, except. So, kung di ko rin alam kung pwede mo ba yung sa AMB ano dyan. Ano lang siguro, parang ano lang natin yun, parang silent na lang siguro kayo doon. So, any questions? Any more questions? Any clarifications, suggestions, comments? Sige, sir. Hindi ko masali ang communication matrix as reference. Ay, oo pala. Tama. Parang related man po siya. Sige, sige. Salamat, Ma'am Shi. Sige po, kung wala na po, pero baka from now, baka meron pa kayong ibang maisip pa na makatulong pa dito sa ating PM na ma-improve, pwede niyo po kaming i-tap lang po. So, maraming salamat. Wala na po? Okay. So, mag-post test na tayo, no? So, madali lang na ito. Ayan. Next lang, ma'am. So, yan. The PM, yung number 1, the PM of receiving and releasing incoming external communication covers all official communication originating from and sent by all parties and stakeholders. Nakadala siya ng sagot, no? So, bakit? Ay, mali. Ayan. So, dalawa kasi yung i-prepare. So, ito yung napili natin, no? Yung isa sana yung incoming communication. So, itong napili natin outgoing. So, the PM of outgoing communication covers all outgoing official communication originating from KWD to interested parties and stakeholders outside the district. So, sa lahat ng sumagot ng true, true, tama kayo. So, number 2, outgoing communication, all communication such as documents, reports, emails, etc., including special communication such as transmissions by the KWD Bids and Awards Committee to service providers, suppliers, so false. So, reaction. So, with that, thank you for listening and suggesting presenting. So maraming salamat po, Ma'am Ruby. So bagong taon, hindi pa natapos ang ating ruleta. So magruleta po, Sir Dexter. So habang nagro-ruleta si Sir Dexter, may sisingit po, may gusto pong sabihin si Sir Falcon Gamaya before po tayo sa mga announcement. So si Ma'am Sunshine S. Maluyo po ang hindi siya pwede mag-akit sa door. So next na si Good morning po sa ating lahat. Unang
nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Akala ko hindi ko na kayo magkita. Napakasakit ko. Meron akong catheter dito. 3 times a week akong kinaka-catheter at dinalisis. From Tuesday, Thursday, and Saturday, 3 p.m. So salamat sa inyong lahat, mga kapamilya, sa mga financial ninyo, sa kanya-kanya yung mga panalangin. Nandito ako ngayon. Bumabalik yung dati kong lakas dahil sa inyo. Salamat ang walang hanggang pasasalamat. Salamat. Maraming salamat sa lahat ng tumulong kay Sir Bong. And Sir Bong, huwag kang mawala ng pag-asa sa buhay. Pray ka lang always. And then, lahat ng sinabi sa iyo ng doktor, gawin mo para sa iyo.